So, hello people! Welcome sa first lesson natin on effective communication. Lesson to ngayon ng mga senior high school dahil sa ating new curriculum. No? So, if you're ready, try to say this word or phrase in different tone. No? Sige, let's start dun sa friendly tone. Okay, what about kung try mo naman yung sarcastic? No? This time, ano naman? Angry. Now, let's have sympathetic tone. Okay, and the last one is professional tone. So, meron tayong ano dito, guide question. Yan, I want you to ponder this, guys. So, how did tone change the meaning even though the words stayed the same? May difference, di ba? Kasi when we say, I understand, parang simple lang siya, no? But admit it, depende sa tone mo, no? Totally, nag-iiba ang meaning. Kasi pag friendly, it sounds warm, like, uy, gets kita, best, gano'n, di ba? If sarcastic naman, parang, ang message mo is, oo na, ikaw na yung magaling, ganun, di ba? If angry naman, parang I understand pa rin, kaso you have the giggle, di ba? So, ganun siya. So, same words, pero different vibes. No? So, it only shows na communication is not just about the words, no? It's also about how you deliver them. Kasi 'di ba, imagine natin, your friend is venting heartbreak tapos sinabi mo, I understand, pero ganito, I understand. Rumoroll yung eyes mo, 'di ba? Parang, ay wow, supportive ka ba talaga, be? Ganyan, 'di ba? Siyempre hindi ganun yung tama na tone, no? Kasi tone changes the emotional impact. So before speaking, always check muna natin if the delivery matches yung ating intention. Yan. Next naman, what is language? Ayan. So nag-start na tayo ngayon sa ano natin, sa pinaka-lesson natin, ang ating lesson 1 for the quarter 1 or term 1. So what is language ba? Of course, it is described or defined as the system of words, symbols, gestures, and expressions used to communicate ideas and feelings. May mga types po ang language. We have the formal, the informal, the verbal, non-verbal, inclusive, and persuasive language. So, ayan. Basically, language is our daily survival tool. So, ginagamit natin siya to express, di ba, our thoughts, our feelings, mga reactions natin, no? Mga comments, ganyan. Whether speaking man yan, texting, body language, no? Yan. Or kahit nga yung mga simpleng emoji lang natin, 'di ba? Kahit wala kang words, pag sinend mo siya dun sa receiver mo, may message 'yun, 'di ba? Nagigets nila 'yon. For example, 'di ba? Sasabihin mo, "Good morning, ma'am." Usually it sounds formal, 'di ba? And respectful. Pero pag sinabi mong, "Hi po," sabihin mo sa teacher mo, may respect pa rin naman, polite pa rin naman siya, pero casual nga lang yung dating, hindi siya formal. Kumpara doon sa good morning, ma'am, 'di ba? Ayan, so doon pumapasok yung types of languages natin. Sa real life kasi, iba ang language natin sa classroom, no? Iba kapag kasama natin yung barkada, iba naman kapag sa social media, 'di ba? So, syempre hindi mo naman i-email yung teacher mo o yung principal mo, tapos, hey, what's up? Ano na guys? Syempre hindi, no? Pipiliin mo yung mga words na gagamitin mo. Kasi people will judge your intention, your respect, and credibility based on how you communicate. No? Ayan. Kapag magaling ka mag-communicate ng mga ano mo, messages mo, nagigets ka ng mga tao. 'Di ba? Pag hindi naman sila manghuhula, guys. Walang manghuhula sa atin, 'di ba? So paano natin nila malalaman na gusto natin dito, ayaw natin dito if we do not communicate, 'di ba? And paano nila malalaman na dapat ka tulungan or hindi kasi baka based on your words, napaka-arrogante mo palang tignan, 'di ba? Ayan, so we choose the words talaga. Ito natin yung language, now it's the tone. So understanding tone in communication, syempre napaka-essential niya because the tone of the speaker or the writer is its attitude toward the subject or the audience, no? Example ng mga tone natin, you could show respect, yan, maging casual, maging serious ba, yan, encouraging, critical, humorous, and empathetic. And of course, always remember the tone reflects emotion, intention, and relationship. Doon nila nakikita, romantic ka ba magsalita sa tao na to, 'di ba? Yan. Bakit parang aloof ka kausap kapag sa ibang tao? Ganyan, no? Nung sinabi mo ba to is nanghihingi ka o kaya naman nagpapaalam ka ba? Or parang bossy-bossy ka so nakikita intention. Yan. Nakikita rin sa tone if close ba kayo, hindi kayo masyado close, mga ganyan. No? Ayan. Kasi sabi nga, tone is the attitude behind your message. No? Siya yung nagbibigay flavor sa sinasabi natin. So, think of tone as the energy, no? Ayan, behind the words, no, nasasabihin natin. Kasi parang ganito, we can say na nice job, ganyan, no? Na sincere doon sa isang tao. Pero pwede mo naman sabihin na nice job,
pero sarcastic ka. Para bang nang-iinsulto ka, nice job, ganyan, di ba, no? Kasi pumalpak siya, ganon. No? Example, kapag yung group meet mo, finally, gumawa siya or nag-contribute siya doon sa group projects ninyo or performance, di ba? Parang after 2 weeks, di ba mapapasabi, wow, thank you ha. Pero pwede mo siya sabihin in different tone. Like, pwede mo sabihin na, wow, thank you ha. Na parang, ano ka, parang sinusungitan mo siya, may sarcasm, di ba? Oh, finally, gumawa ka din. Wala kang ambag before, guys. Yung ganun. Pero, wow, thank you ha. Yung parang, uy, malaking tulong to. Parang di mo lang alam, mga ganon, di ba? You can be passive, you can be aggressive. Yan. Kaya minsan, hindi talaga yung words ang problema eh. Yung delivery natin. Kaya nagkakaroon ng mga misunderstanding. Yes, the wrong tone is equal to instant misunderstanding. Now let's talk about why purpose matters. Yes. Aside sa language, aside sa tone, we should consider ano ba yung purpose natin? Ba't kapag nakikipag-usap tayo? So, purposeful communication means choosing language and tone based on your audience, situation, relationship, and goal. No? Kasi for example, to a friend, ganito yung ano mo, construction mo, ganito mo siya sasabihin, hey, can you help me? Pero di mo yung sasabihin sa principal mo or sa teacher mo kasi formal dapat yung pagkakasabi mo. Just like, good morning, may I ask for assistance? Sa Filipino context pa nga, you use po, di ba? Hindi natin nawawala. Good morning po, may I ask for assistance po? Di ba? Pero sa friend mo, kahit walang mga ganun, okay lang. Baro-balan pa nga kayo magsalitaan minsan, di ba? No, hindi pwedeng pareho yung way mo ng pakipag-usap sa lahat ng tao. Your communication style should match your audience, no? And of course, your goal, no? In the first place, bakit mo ba sasabihin yon? So, doon pumapasok yung goal natin. No? Kung friend mo lang siya, pwede mo sabihin, oy, help naman dyan, di ba? Parang penpachook pa nga yun, di ba? Di ba talaga tutulungan, guys? Mga ganon, di ba? Lalo ay mga nauusong mga manner, di ba? Because of the mga social influencers natin. Pero sa mga ano mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa teacher, ganyan, sa school setting, syempre mo sasabihin yun, di ba? Medyo ile-level mo yon, di ba? You may say, good morning po, may I ask for assistance? No? Hindi ko po magets tong ano na to, pwede po bang ganito? Di ba? Pero kapag tropa-tropa, pwede na yan. Mga ganun, di ba? Parang ano lang natin yan, yung mga outfit ba? Diba? Iba yung pangbahay natin, iba yung susuot mo sa formal event, no? Ganun din sa language, syempre, no? Kung ang purpose mo or goal mo is to persuade, manghikayat, mag-comfort, mag-apologize, or mag-inform, syempre your tone and words should adjust, di ba? Kaya nga effective communication ang pinag-uusapan natin ngayon. You should know how to read the room. Ano yung setting? Ibabase mo siya doon. No? Hindi sila mag-a-adjust sa atin. Paminsan-minsan tayo din yung mag-adjust. Especially sa mga ganitong situations which needs communication. Now let's talk about the personal and the interpersonal topics. Paano tayo magdi-deal gagamit ng language, ng tone, no? Based sa dalawang setup na to, the personal communication and the interpersonal. Yan, na usapan. Pag personal communication kasi, always, remember, this is about self-expressions, feelings, mga personal beliefs natin. We try to use it sa mga journaling na ginagawa natin and mga self-reflection. No? While interpersonal communication, syempre, conversations to with other people, may kasamang iba. No? Yung isa, personal, sarili mo lang. No? Sa interpersonal, may kinoconsider kang ibang tao. So, mostly ginagamit din siya sa conflict resolutions, mga group discussions, mga interviews. Ayan. Ang focus ng personal is internal kasi nga within yourself lang yon. So, you are processing thoughts privately, you build self-awareness, ganyan, mga emotional clarity, di ba? Samantala, ang interpersonal, external kasi nga, hindi na lang ikaw yon. May iba nang kinoconsider. It's about the social interactions, requiring adapting tone, ayun, no? Listening, and of course, responding to others. Yes, kailangan sumagot din. Kasi silence is also a message, di ba? Yan. Kumbaga ganito siya. Pag personal communication, sabi nga dyan, how you express your feelings, beliefs, and thoughts. No? Binigyan na sample dyan, journaling. Kawari, na broken hearted ka. Gagamit ka ng mga words, paano mo ipapa-express na, eto ka ngayon, durog na durog ka eh, di ba? Parang you show the world na, uy, eto nangyayari ngayon sa akin, guys. Yan, no? Kahit hindi mo naman sila, kahit actually wala ka namang pakialam sa kanila. No? Parang you deal with yourself. Ayan. Siguro kung na-try mo mag-diary, nagigets mo yung sinasabi ko. Di ba? Parang may kausap ka doon, pero of course, ikaw lang talaga lahat doon. Your thoughts, di ba? You manage them. Pag interpersonal naman, it's how you deal with other people. Sabi ko nga, pwedeng friends mo, pwedeng family, pwedeng classmates, pwedeng teachers, or sino pang mga taong, mga strangers, ganyan, di ba? For example, nagre-resolve kayo ng mga misunderstandings ninyo sa group project, o kaya naman, you are explaining yourself sa strict mong parent. Di ba magkakaroon ka ng ibang context doon eh. Iba paano mo i-resolve yung conflict mo with your family. Iba rin naman with your friends. Iba din naman dun sa loved one mo or dun sa mga serious relationship na ganyan. Diba? Bawat
context, you use different strategy. No? Hindi pwedeng ang mantra natin is bahala kayo. Hindi pwedeng ganun lagi yun, di ba? You should learn how to deal both with your personal and your interpersonal na mga context. Talk about the formal and informal language, no? So, use formal language in academic, professional, or respectful settings. Sabi dyan, no? Ito yung mga ano natin. Let's look at them. Yung sa, yan, I apologize for being late. Yung sa naman, sorry, I'm late. No? Sa, could you please explain? Yung sa naman, can you explain? Ayan. No? So, tingnan natin, asa dyan yung formal tsaka informal. Siyempre, pag formal, mas, expound, di ba? Mas careful tayo sa word. Yung informal naman, siyempre siya ay, andun pa rin yung respect, pero mas casual nga lang. Parang, yung language natin is pang everyday setting. No? Kasi ang formal language is, ito yung ano natin parang professional mode, no? Pang school, pang work, pang serious situations. While the informal naman, sila yung mga casual mode lang natin. No? Pang friends, pang barkada, pang mga coffee conservations, yung mga walang reservations na usapan ba ganun, no? Parang silang valid, guys, no? Pero sabi nga, timing talaga, no? Timing is everything. So, kailangan nating ibagay ano ba yung language natin doon sa situation or setting. For example, sasabihin mo, I apologize for being late. Kuwari, ini-interview ka, di ba, ng mga, ina-apply mong trabaho, kaya may kakita ka ngayon na di ba, na mag-i-interview sa'yo. Pero pwede mo sabihin, sorry, traffic kasi sa mga tropa-tropa mo. Pwede mo sasabihin, sorry na traffic di ba, sa teacher mo. Hindi. Kasi ang problema nag-start lang naman yan kapag naghalo-halo na no? Mali yung setting, mali pa yung language mo na ginamit. Di ba? For example, syempre di magre-reply ng K sa teacher mo. Di ba? Parang, oh, you do your assignment na K. Hindi ganon, di ba? Ayan. Napaka-risky gawin nun. Kahit nga sa jowa mo lang, di ba? Or sa ka-talking stage mo, try mo mag-reply ng K lang. Maiinis yun, di ba? So, ganun din tayo in pagpili ng mga language natin. Always use formal sa mga seryosong usapan, seryosong settings. Let's talk about the elements that affect the tone. Bakit ba gumagana yung tone natin minsan? Ba't di na siya nakokontrol? May mga key factors kasi dyan, no? Na po pwedeng mag-shape ng mga message natin na isasend natin sa ating mga receiver. Kaya the word choice or tinatawag nating diction. So, how you select the words carry your emotional weight. Parang kanina, di ba, yung I understand. Dito naman ginamit thanks. Di ba? Pansinin natin pag nagsusal tayo, the thanks na may tuldok lang, the thanks na merong exclamation points, the thanks na merong tatlong tuldok or ellipses. Iba-iba yung meaning niyan, hindi pare-pareho, guys. No? Doon nakikita anong attitude meron ka, di ba? The voice volume, ayan, kapag usapan naman na to, no? Gaano ka ka-loud magsalita, gaano ka ka-soft, no? Ayan, kasi maka-affect yun sa perception ng mga tao sa'yo. Kaya nga, di ba, sabi nila, first impression, last. No? Ayan, syempre pag bumubulong ka, ibig sabihin nun, sikreto yan, intimate yung pinag-uusapan. No? Pag tinaas mo yung boses mo, pwedeng urgent, di ba? Kailangan ng immediate na reaction mula sa receiver or listener mo. Or pwede rin namang mataas yung emotion mo. Angry ka, super excited, ganyan, surprise, yan, di ba? And isa pa titingnan nila, the body language. Di ba? Yung facial expressions mo, yung posture mo, yung sinasabi mo yon, di ba? Minsan kasi kahit walang words, 'di ba? Sabi nga nila, yung mukha natin minsan parang may mga subtitles pati yung body natin, 'di ba? Paano ka ba nung sinabi mo nakasmile ka ba, nakasimangot, naka-cross arm ka ba, relax ka ba, 'di ba? Nakakatingin ka ba or may eye contact ka ba dun sa kausap mo or halos di ka na makatingin kasi hiyang-hiya ka na. Ganun, 'di ba? May interpretation lahat from words hanggang sa body language natin. 'Di ba? For example, sabi nga, 'di ba, sa chat sinabi mong okay, minsan ang harmless ng okay, di ba? Pero depende sa context. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Bakit mo nasabi yung okay na yon? Pwede rin siyang nagtatampuhan kayo tapos just to end the conversation, sabi mo na okay, di ba? Parang galit ako, I'm mad, but hindi na ako mag-explain. Parang for the sake of peace of mind, sige kahit sabihin mo lumilipad yung elepante, okay na lang. Ganon, di ba? Kaya, special sa mga online, sa mga digital na communication, napakahalaga ng clarity. Kasi wala tayong facial expressions doon to save us. Hindi mo sasabi, hindi naman ako galit nung sinabi ko yon. Paano masasabi? Hindi lang ka nakikita. Pero face-to-face yun, ang klaro ng lahat. Di ba? O parang ayaw mo, nakita ko sa mga mata mo, nakita ko yung dumukot yung mukha mo. Masasabi mo yon, di ba? Ayan. No, clarity. Ito na tayo ngayon sa punctuation ka nabanggit ko, di ba? Iba yung meaning ng thanks na it ends with period, yung thanks na nagtatapos sa exclamation point, at saka yung thanks na natatapos sa ellipsis or tatlong tuldok. No? Sabi nga, the same word can convey completely different emotions depending on punctuation. Yes, parang yung punctuation natin in written is yung tone. No? Ayan. So,
Understanding these subtle differences helps you communicate your true intentions. So, sa yan, ang thanks na ends with a period is in neutral tone. Kasi a simple period creates a neutral, straightforward tone. It can sometimes feel curt or dismissive in casual digital communication. No, pag thanks, tapos capital pa lahat, di ba? Uy, sa writing yung capital, may ano yan, parang emphasis. Kaya siya, no? Mataas yung emotion. Usually pa nga sa mga galit ina-associate yan. Tapos may exclamation ka pa. So, all caps with an exclamation point conveys excitement, gratitude, or strong positive emotion. It feels energetic and sincere. While thanks, ending with ellipses or three dots, showing hesitant tone. Sabi niya, no, reluctance, doubt, or trailing thoughts. It can imply the speaker is unsure or holding something back. No? Sabi niya, tone isn't just the words. Kasama dito ang facial expression, body language na pinag-usapan natin kanina. And of course, the punctuation. Ngayon, na dinidiscuss natin. Ayan, no? Kasi sa tense, na ends with a period, parang, okay, normal lang siya. But the second one, yung capital letters and then with exclamation point, it sounds intense. And the last one, the thanks with three dots or ellipses, parang disappointed. Kasi parang hindi sinabi eh. Diba? Parang, punctuation lang yan, pero kita yung attitude mo. Ma-attitude ka, girl. Ganyan, no? Communication scenarios tayo. So, we have to match tone to different situation. O, kapag comforting, a sad friend, syempre, ang best tone na gagamitin mo daw is empathetic, gentle, and supportive. Diba? Syempre, nangangailangan siya ng comfort, tapos sisigawan mo. Diba? Hindi pwede ganon. You have to show understanding and care through soft words and patient listening. Pakinggan mo muna siya, hindi naman pwedeng bida-bida ka dyan. No? Hindi pwedeng sermon yung ibigay mo. Presenting in class, syempre your best tone should be confident na dapat. Diba? Para maging believable ka, maset mo yung credibility mo. Respectful, of course, and clear. Dapat malinaw yung pagsasalita. Speak with authority while remaining approachable and organized. Yes, dapat ikaw yung parang rule doon. Kaso, na-approach ka dapat nila. Hindi naman po pwedeng na-intimidate sila sa'yo dahil nagpe-present ka sa klase. And of course, resolving conflict. The best tone to use is calm, objective, ayan, dapat walang biases to, and respectful pa rin. Stay neutral, listen actively, finding solution. Mag-focus daw tayo sa paghanap ng mga solutions. Ang bawat situations require different versions mo. Yes, iba-ibang personality mo, iba-ibang tone mo. Kasi iba-iba yung needs mo din. Sabi niya, comforting a sad friend needs soft tone. Sabi niya, di ba, empathetic, gentle, and supportive. Para sa move on ka na kasi. Huwag mo sasabihin yon, di ba? Na parang inaano mo siya eh. Sinasarkasam mo siya. Di ba? Kailangan nyo marinig is, okay, okay lang yan. Iiyak mo lang yan. No? And eventually, gagaan din yung pakiramdam mo. Huwag kang maging masyadong harsh sa sarili mo. Mga ganong tone muna, di ba? Yes, hindi parang naninervon ka. No? Ayan. Sinabihin na kita tukol dyan, di ba? Di ka nakinig sa akin. Mga ganon. Huwag ganon, guys, no? And now, let's talk about the barriers to effective tone. Ano ba yung sinasabi dyan? Yeah, the harsh words that hurt others. Huwag natin gagamit yung mga yan. Passive-aggressive tone. And of course, the emotional reactions without thinking. Sometimes kasi, di ba, ang communication, nag-fail. Kahit pa gaano kagaling magsalita ng isang tao. Yes, dumarating at dumarating doon. Kasi, depende pa rin sa mood natin, depende pa rin sa emotion natin. Depende sa language ng ibang tao. The barriers, yun pa rin, di ba? Ayan. At sa mga choice of words din natin. Yan, no? Nagiging failure sa communication not because mali yung point natin, but because mali yung delivery natin. Laging ganun siya. No, the language and the tone, hindi sila nagmamatch doon sa context. Harsh words, pagiging defensive, pagiging too casual, ayan, pwedeng maruwin yung message natin. Minsan, ang ganda ng intention mo, kaso, tama ba yung setting na pinagsabihan mo noon, di ba? Ayan. So, parang gano'n lang siya. Example, ang ibig mong sabihin, please improve this. Kaso ang sinabi mo, ang pangit naman nito. Hindi ba parang offensive siya? Parang mas okay yung, siguro, try mong palitan yung ganto. No? Um, ito na lang siguro yung gamitin natin para mas ano siya, mas swak siya. Pero kung sasabihin mo, ang pangit naman nito, okay, pwede sabihin na, oh, you can do better. No? Ayan. Parang feeling ko kaya mo na ganito, ganyan. May konting compliment pa din, di ba? Kasi hindi tayo na pare-pareho ng mga cultural upbringing. May mga sensitive agad. What if dinamdam ng tao yon, di ba? Sabi nga, what's funny for you might be rude for the others, di ba? Kailangan sensitive din tayo. So, yes, think before you speak, no? Or chat. Ayan. Huwag tayong bara-bara sa pagsasalita. Paano ba natin ma-overcome yung mga tone barriers natin? Una, think before you speak. Mag-pause ka before responding to gather your thoughts. Hindi naman kailangan na agad-agad may sagot ka, di ba? At some point, you need to gather your thoughts and of course, isipin mo sa paanong paraan ko ba masasabi ito ng effective. No? Consider how your words might be received and choose language that conveys your intended message clearly. No? Match tone to purpose. Adjust your tone based on the situation.
Formal settings require professional speech, while casual conversations allow for relaxed communication styles. Tignan mo yung context, kung formal ba, at saka sino yung kausap mo, no? And consider cultural context. Different cultures interpret tone differently. What seems friendly in one may appear disrespectful in another. So stay aware and adapt accordingly. Mamaya di pa masyado close yung tao, tapos kung paano ka makapagsalita, parang tropa-tropa vibes lang, no? So, always remember, everyday life is full of communication moments. Mga class recitations, kasama yung mga yan, family talk, social media captions, even yung mga simple na scene messages natin, di ba? Tone matters everywhere, guys. No? One careless post can start the drama. Parang nagpaparinig yun, di ba? Mga ganun, no? Tungkol sa akin ba yung message na yun, na minsan kahit ayaw nilang i-absorb yun, i-take na para sa kanila yung message na yun, pero kung ganun yung ano mo ng message kasi, construct, o talagang ayan, mag-start yung mga misunderstanding. Example, 'di ba? Yung parang magpo-post ka, no? Ayan, sasabihin mo, "Congrats, I guess." 'Di ba parang mas okay yung congrats, so proud of you, 'di ba? Same thought sila, kaso different yung impact nila. Kaya choose natin na maayos yung mga words natin because they leave lasting impressions, no? And of course, kuwari, sa mga online communication lalo, doon tayo mag-ingat. No? Napaka-tricky kasi because people can't hear your voice, di ba? They cannot see your face, no? So yung mga messages natin, madaling ma-misunderstood. Pag all caps, o ang feel ng mga yan, sumisigaw ka ba? Ano? Yan. While yung mga dry replies natin can seem cold. Parang ang konti-konti na, oo, sige, pwede naman. Di ba? Ayun naman yung mga pwede mong sabihin. Tapos pag sa ibang mga tao, di ba? Ang loud mo. No? So before sending, ask yourself, kung ako makatanggap ng mga messages na to, how would I feel? No? Kuwari, emojis lang. Di ba? Nakakatulong sila, pero alone, ayun yung mga sinesend mo, parang, ano yun? Asa yung message doon? Di ba? Hindi pa tayong pwedeng nakadepende sa mga emojis. At sabi nga, may tinatawag pa na tayong digital etiquette. No? Basically, being mindful, respectful. Yan. Di na pwede maging chaotic online. Di pa tayo parang lagi nakikipag-away, nakikipag-gera. So, let's talk about the inclusive language examples. Isa rin to sa mga kailangan natin kino-consider. No? Ayan. Minsan, akala natin wala lang to, pero no. Since language pa rin naman siya, let's learn about inclusive language. Sabi daw dyan, say everyone instead of guys. Kasi pag guys, ay mga lalaki lang pala. So yung mga babae, yung ibang mga gender, hindi na sila dito ina-acknowledge. Kasi guys, di ba sa mga ano yan, sa mga vloggers, hello guys, welcome to my vlog, mga kanya di ba? Yan. So yung simple swap na ganito, make sure na it made sure na no one feels excluded based on their gender. Parang it creates a welcoming environment for all participants in any conversation or meeting. Diba? Ayan. Use person with disability. Parang sa sabi nga, fisherman. Sabi nila ngayon, it should be fisher fox. Diba? Kasi hindi lang naman man yung mga mangingisda. Kuwari yan, use person with disability instead of insensitive labels na pilay, di ba, ngongo. Hindi pwedeng ganun. No? May term na nga sa person with disability. No? And of course, respect pronouns and identities. Using someone's correct pronoun shows respect for who they are. Lalo ngayon, di ba, may mga ano na, kung makikita mo nyo, meron na ngayon yung M, tapos X, di ba, para siguro sa mga yon trans, di ba? Dapat alam rin natin kung Miss ba siya ng MISS, Mrs. na siya ng MRS, no? MS lang, mga ganon. May mga ano dyan, may mga nag-aaway-away dahil dyan, di ba? May laki ng ano ko, joke ako, tapos sasabihin mo, sir, di ba? Ayan, sa mga cafeteria, usually mga ganon, di ba? Or mga resto. Kasi syempre, yung iba dahil lalaki, pa rin naman sila kahit bading sila. So, ang ginagawa nila, in-acknowledge nila dun sa pang man na pronoun, ayaw pala na ganon, di ba? Ayan. So, yung inclusive language kasi natin, parang, it helps us to make the people feel na respected sila, they are being seen, they are being valued, di ba? It's like about choosing words na hindi mag-exclude or mag-offend ng ibang mga tao. Yes, small adjustments matter. Sa real life, for example, sa school, ano ba yung mga respectful language natin that creates safer space? Ayun yung magagamitin natin. Parang instead of joking about someone differences, di ba? Kasi maitim sila, gagamitin mo yon to, bully them. Doon nagkakaroon ng away-away, di ba? Ayan. Kailangan nating nire-respect yung mga differences natin. Cultural differences, religious differences, lahat ng yon. No? Kasi it shows our maturity in the language. No? Sabi nga, inclusivity is not just pagiging OA. And no, kung gusto nilang, kuwari,
Sasabihin nila, kaya bike ka pa, kaya ganito ka pa, bakla ka pa rin naman kasi pumapatol ka pa sa lalaki. Ba't di mo lang i-respect na, ayun nga yung, ano niya, di ba? Pag, dito, ayun nga yung tawag niya sa sarili niya eh. Ganun niya nga kinaklasify. Di ba? Ano bang mahirap doon, di ba? Ayan. Ang tawag naman doon is basic respect. Yun ang kailangan nila. Hindi naman natin pag-awayin yung mga ganyan-ganyan. Takeaways for this lesson. Let us always remember that language is what you say, tone is how you say it or the manner of delivery. And together, they shape how your message is received and understood by others. No? And these two are useful for the purposeful communications that they improve the relationships no, that we had to other people, with other people. So effective communicators, dapat they adapt with the language and the tone to fit the context and the audience. No? Kahit maganda ang words mo, if your tone is rude, may ignore pa rin ang message mo at mami-misinterpret. No? Communication is not just an expression, it's connection. No, guys? Ang golden rule po natin, be clear, be respectful, and be intentional. Whether sa ang context man yan online, sa school, sa bahay, no? Your communication style affects relationships. No? So basically, hindi sapat na tama ka, dapat marunong ka ring mag-deliver. Thank you so much guys. So yun lang po mga people. Feel free to leave comments, questions, and do not forget to like, subscribe, and share this video. See you sa next clip natin guys. Next lesson. Bye!